May buntag sa tanan. So usab ka pribilehyo no, adin gihatag sa Ginoo nga ako na ko'y mubarog diri sa inyong atubangan. Siguro adunay usa sa inyo nga na-amaze tungod kay itong niyari ko diri nag-speak ko murag time to sa summer season. No, summer season nga wala pa ko'y buhok. Diba? So karon nga panahon, so baka na mismo nga pagana ko buhok. So inani nga itong kinabuhi. Ang atong kinabuhi may kausaban. So sama usab sa ato ang paggamit sa Ginoo no. Kung unsa atong kinabuhi na itong kaniadto, aduno sa kausaban sa diha nga nakadawat kay Kristo. Amen ba? So wala imposible tungod kay ang tanang butang adunay kausaban. Kung atong lantawon nga atong panahon karon, dili na ta mabuhi kung dili ta maka-update atong cellphone. Maghilak ang atong adlaw kung dili ta maka-check o makasubay sa ato ang social media, sa atong Facebook, kung naabay nag-message sa ato. Ang social media, nahimo ni karon sa atong kinabuhi, nahimong part sa atong kinabuhi. Nagkulang ang atong adlaw kung dili ta ka-check sa ato ang Facebook. O gani, atong nasinati karon na makita na itong gamit sa mga social media, nakita na ito ang mga updates kung unsa na initabo sa atong kalibutan. Okay? Maka-update ta bisag sa laing lugar, laing mga countries, maka-update ta kung unsay panghitabo. Unsay ninitabo niligong sa ICC, maka-update ta matag adlaw. Tungod niya na nahimo ang usa ka gamit nga din ato kini ginagamit sa opisina, sa nagalanlain na mga establishment ang computer. Ang computer manggod nahimo kining na-invento kini pinaagi lamang sa usa ka tawo. O tungod sa computer, o tungod sa atong mga cellphones, nausab ang atong kinabuhi. Okay? Napadali ang proseso, napasystematize ang mga proseso tungod sa computers o mga cellphones. Sa ato ang cellphones o katong mga computer, ginagamit kini. Mao kini gagamit sa ato ang pagbiyahe, kanang mag-booking ta og ticket madto ta og Manila, madto tag Cebu, gamit ang ato mga computers o cellphone. Magamit ko sa mga atong cellphone o mga computers through communication. Nga din, matawag ta sa itong mga pamilya, matawag ta sa itong mga friends, matawag ta sa itong bisinas, kitrubuhan, gigamit ko sa kini. Yun man usab ang atong mga computer at atong mga cellphone, gigamit ko sa kini sa edukasyon. Kung natay mga research o natay gustong masayran, magamit na itong mga phones o itong mga computers through internet kung ano sa iyong mga ipungutanan ni. O bisan pa, gamit ko sa itong mga kapulisan o mga kasamuluhan. Kung adunay mga lugar na gusto nilang i-plotting, katong sa panahon ako nga nakapa ko sa PNP, naami mga system na gibuhat na pwede namang ilocate ang area kung sa status ng area. Possible na kining area, hotspot ba kini sa mga kawatan, hotspot ba kini sa mga tulisan, hotspot ba kini sa mga karebeldihan, o hotspot ba kini sa mga bagis-bagis. So doon ay mga lugar nga din gamit na ito hini-hini na muna gigamit sa mga kapulisan o sa mga kasundaluhan. Karon tungod ni Joseph Engelberger, siya ang pinakaunang Amerikano nga din siya ang engineer o siya usab banggitan nga negosyante sa part of America nga siya ang naghimo sa mga importante na di-establish ang mga computer. Ang purpose na nung nilihimo si Joseph F. Engelberger na naghimo sa computer tungod kay gusto niyang masystematize ang ato ang kalibutan na dili lang part of America, kundi ipadala na sa Europe, padulong sa Africa, padulong na sa Asia. Tungod din ang purpose ini ang mga tao mapagaan ang ilang trabaho gamit sa mga lain ng mga gadgets like computers and cellphones. Atong 1956, naghimo sab si Engelberger o si George C. na din silang founder sa mga robot. Naghimo sila og robot sa Amerika
just to try kung paon sa kini ka effective na din ang robot kung mao kini pagganahon mo trabaho sa lain na kumpanya. Ang tao manggod kung pananglit mo trabaho sa kumpanya, i-required nga makuha kini naglain-lain nga mga insurance. Kung pananglit kung ma-aksidente kini, dili mabugatan ang company nga mobayad sa tao nga nangimpliyo kundi naay agency nga di nagsalo through insurances. Samantala, ang robot nga ilang gihimo, walay insurance na nagpalikod nini. Mulihok ang robot, motrabaho ang robot, kung unsay program na imong ibutang ganiya, na din ang iyang ginuboy, mawalang ang battery. Kung pananglit o pila ka oras na gi-charge ang buong robot, mao sa pila ka oras ang motrabaho ang robot. Kung kini masobrahan na sa oras nga gigamit, dito na siya malubat. Mora na yung mga tendency. Pero kung lantaw nimo, wala SS, wala insurance, wala ipelat, kung magkirobot mo gani. So ang nitabo, gamay rang mayroon noon sa company, compare sa taong matrabaho o sa robot. Okay? Kung sa diyang nakita na nila ang robot nga din effectiveness sa mga company, labi na sa part of America, nag-istorya ni Sir Mira katong amigo na ko nga taga-Timan, nadugay na sa Amerika Isaray, na ay company sa Amerika na 70% robot na nagtrabaho nini ug ang 30% mga tao na mo'y nag-supervise, mo'y nag-check sa robot ng trabaho. Kung example ang trabaho sa robot, lahi-lahi lang sila functions. Kung nagdawat ang robot sa karton, mga anak magdawat, inibutang niya sa subutan para ugakan na po ang mga kartons dito, moron na yung trabaho. Like kung tig-asquat, mukarga dito parlong, ngayon karga ng mga kartons, lahi sa functions. Pero less ang ilang expenses tungod kay ilang expenses is only the electricity kung unsa lang ang charge sa baterya. So kung pasabot, ang robot o ang tao naglain-lain kini functions, but kung lang tao nimo ang kinuha sa robot, binuhat ng kini sa tao. Pero ang tao unique ining gihimo sa Ginoo. Tungod kay kung ikaw nakipagdula sa robot, like example nagdula mo chest, then ikaw napili ka. Wala yung feelings o emotions ang robot na nag-uol ka, na-disappoint ka sa pagdula, kung kinusa mo sa robot, wala si feelings. Samantala ang tao, unique nga gibuhat sa Ginoo tungod kay kita, aduna kinay feelings. Humanoid robots mimic human expressions and movements and employ nga naghimo na usab kini kanang gitawag og AI. Unsa ba kining AI? Ang AI matod pa diri sa tuwa karong generation karon, nag-ingon diri ang AI means artificial intelligence. Nga din ang usa ka robot kung gi-install ka na og AI, tanan nimong pangutana naa sa ikatubag, naa sa idea based sa program nga gihatag o gi-load sa mga robot. Try mo check sa inyong cellphones na mo Mr. Siri. Kana na sa social media, mo ingon din sa unsa may imong gustong buhaton. Kanus namugna ang kalibutan. Adunay idea. Si Siri kung kanus namugna ang kalibutan. Pero si Siri, ang kining mga artificial intelligence, kaya nilang i-istorya na sila i-reply, na sila ika-answer sa imong pangutana. Pero wala masayod si artificial intelligence kung unsang imong pagkatao. Tungod kay ang Ginoo lamang ang nasayod kung kinsa ka. Ang ato ang robot, pwede siyang mo istorya, pwede siyang mo kanta, pwede siyang mo dagan, pwede siyang mo lukso, pwede siyang mong trabaho. Pero, managlangi ang robot ug ang tao. According to the survey, year 2050, sa part of America, kay behind na karong pila ka years, Sir Ed, pila ka ni ka years behind na sa Amerika? Layo kayo ang gilayo na to behind sa Amerika. But, according to the survey, year 2050, majority ang magtrabaho sa part of Amerika, robot na. Nga naman, 3 times faster ang robot magtrabaho compare sa tao. Ang tao, agoy, pag wala niya nga mo, magsige pag istorya, di mo trabaho.
ang labi ito si Busing, ulas mo sa istorya sa tadiri. Maritis sa tadiri. Samantala ang robot, kung unsay giset mo trabaho, 24 hours, galihok. Samantala ang tao, gamaritis pa, kay wala nga amo. Mao na ang rason. Pag abot pa year 2050, ang mga company sa Amerika, muhayag na silang robot, mamalit na silang robot, ng mga taong function sa labong na may taon kay 3 times faster compare sa mga taong nanarbaho sa lain na company. But machine could not replace human, even that they are faster than us. Dili pwedeng makambyo ang robot sa usa ka tawo sama ka nato usa kanila lang. Usa kanila lang. Daw na kinabisahay ng usa kanila no? Grabe pagkanindot nimo, pagkanindot nga pagkanila lang. Nila lang. So gamit na sa mga nila lang. So yun madre. Bisan pa ang robot pas-pas pa mo compute kung naipa-compute sa tao to kinaka-program na, but it doesn't matter. Tungod kay human beings have mind. Ang tao lang na ihunang-huna, na ay kasing-kasing, na ay emotions. O ang tao lang, kabalong mo supak kung unsay kabubuton sa Ginoo. That the reason why in the book of Genesis, in chapter 3, mao na'y pinaka-saddest verse na makita nato sa Genesis. Bot pasabot mo ni ang pinaka magulanon na bersikulo makita nato in the book of Genesis na naman. Tungod kay adunay nahitabo. In Genesis chapter 1 to chapter 2, God created everything and God created man. He prepared everything for man. Gihatag sa Ginoo sa tao ang tanang mga butang in Genesis chapter 1 to chapter 2. Mga igsoon, nag-study niyo po gabay ani pero ningko kanindot no sa pangitabo sa chapter 1 o chapter 2. Mao tong maningon ko nga, Lord, sige naman ko paminsahe sa buluan, Lord niya, mahulaw man ko kay wala ba ko'y background sa geology din ko nga, muting istorya na ako ang asawa, kanang asawa. Murag si Yudila ba? Sir, tama ng si Yudila, no? Oo. Sa ko, mga sa iba, mahulaw man ko. Sa mga ito nga mga igsoon, iskwila lang dito ko ulti sa kuwan sa Kamakaw Kamalimis. So na namin sa di karon mura naka-listen 4 namin. Pero naaragya ko, nigawas sa ko na akong pagkabulak-bulak, hindi ko sa'yo ma-absent pa. Ma-absent. Nag-listen 4 na sila, niya ako, nag-listen 2 ba? Kanya absent naman ko, kaya na mami activity sa church. So ina lang akong kinabuhi. Lord, ang ngayon ba ko nga mo eskwela o ulti, nagabluman man ko kanya ito pa. Naabot na ko pang-impliyo sa private, naabot na kong Saudi sa kanang sa mga disyerto nga lugar. Anto ni jam na kong sa PNP, di na DepEd. Lord, ang ngayon ba ko nga mahimong kanang OT student ba? Mahimo ba ng pasto-pas? Kung sa 5 no? 5 na siya sa OT. Pero wag ko lain mga option mga igsoon. Okay, Lord, for the rest of my life, bisan pa kong badlungon ko kaniya ito hanggang karon akong ipagamit mo. Muna nga, may tindog na po dress yung matubangan. Nagpabadlong na po ninyo. Nagpabadlong ba? Okay, palayan ta. So sa verse chapter 1 to 2, makita na to kung unsa kamayo ang Ginoo. Gihatag sa Ginoo ang tanang butang, labi na ni Adam ug ni Eve. Ni Adam ug ni Eve dito sa Garden of Eden. Unsa ini tabo? In Genesis chapter 1 and 2, God created man and gave everything. Nadin ang Ginoo nagahatag og nahigugma pag-ayo nila na Adam ug Eve. Wala pumunta niya tong panahon. So ato sa si Adam sa Eve atong istoryahan. He prepared everything for man, and man enjoyed everything for man in the Garden of Eden until the man transgressed. Sa diha nga naka-experience na si Adan, okay, bisaya ta, si Adan o si Eva, di na sa Garden of Eden, grabe kanindot ang ilang ginubuhi. Di na sila dapat mabalakaw sa ilong agon o pagkaugma, di na dapat kung sa imnon o sa buhato na tanan package na makita nila sa Garden of Eden. Pagkahayay sa kinabuhi. Di na sila magkapununan ng pangutang sa mga bumbay pagkaugma. Kaya huwag magbayad sa kurente, huwag padala sa mga estudyante, sa imong anak. Walay bumbay ka nito.
Everything was complete package na sa Garden of Eden. Tanan. Hindi na kinang maningkamot sila nga mangguna pa, manggaro pa, mangupras pa, mananggo pa, wala na. Magkinabuhi lang sila dito, sibos kubuton sa Ginoo, pero unsay na itabo. Gisulay si Adan o si Eva o gigamit ni Satanas ang bitin para masulayan si Eva kung unsa gid sa kamatinuanon kauban ni Adan. Unsay niya tabo mga igsoon. Nirebilde sila o ningsupak sila, nagiingnan sila sa Ginoo didto, naa kaninyo ang tanan, pero ayaw mo pagkaon sa usa ka butang na akong gidili kaninyo. Unsay gibuhat ni Eva? Mituo siya sa bitin. O gihikap niya ang gibawal sa Ginoo o gikaon patuman gihatag niya kay Eva o di Adan. O kung sa initabo, ipapahawa sila sa Garden of Eden ug ang tanang mga privilege ug tanang mga panalangin na gihatag dito sa Dios naputol kini o gipapahawa sila sa Garden of Eden na padala ang Ginoo og anghel nga diin gialaw dito nga dili na pwede nga mobalik si Adan o si Eva sa Garden of Eden man sa diha nakalapas sila, nakasupak sila sa kabubuton sa Ginoo. Mga igsoon, kung wa pa nagpadala si Eva, haya-haya na to, no? Tinahanglan ba ka maghagop? Dili na. Naanatanan. Dili nang tatapalautang karon. Dili nang tatalimbungan karon. Ang tao mo kag mangutang ng manglimbong tungod sa kalisod, magkuhat na lang o dili maayo. Perfect ang atong kinabuhi. Kung wala pa nagpabuyag si Eva, unsay nahitabo? When he was evicted in the Garden of Eden together with his wife, nagpadala ang Ginoo anghel na gwardiya dito sa Garden of Eden na dili na gyud sila pwede mobalik aron mag-enjoy sa panalangin nga gihatag sa Ginoo kung unsa man naa sa garden. Adunay malulunda man ang Bisaya, no? Malulunda nga nagharang dito sa Garden of Eden na di na sila makabalik. Mga igsoon, ini bitong Bisaya na to, halaglong na, bigla lang yun nga mabot, manulunda, anghel. No? Kung saan ito po? What were the things they lost when Adam and Eve disobeyed God in the Garden of Eden? Unsay nawala? Unsay nawala silang kinabuhi? Nawala ang ilang pagkaabundansya silang kinabuhi nga naan ang tanan sa Garden of Eden. Pagkaninduta, pero iputol o itanggal kini sa Ginoo ni Adan o ni Eva dito sa Garden of Eden ang abundansya na kinabuhi. Talking about abundance life, walay kulang igsoon. Sufficiente tanan na ilang ikinahanglan pagkaninduta. Ang food production tanan na kinahanglan kay kadtong panahon siguro marwala ko sa eskwelahan, wa may gibutang eskwelahan sa Garden of Eden. Wala pa no. Tanan na dito sa di na kinahanglan mo eskwela. Unsa may purpose ng eskwela nga na may pagkaon? Di na dapat magtrabaho na tanan. Pero ang nahitabo giputol kini sa Ginoo ang abundance life na gihatag sa Dios kay Adan o Eva pagkaninduta. Ilagyong ipasagdan ang grasya inana manguta. Pag once gani ngayahay na itong kinabuhi, ang ato ang pag-ampo dili na sama ang kanang nag-experience kag kalisod. Kanang muluhod bitaw kang amuhilak niyo kang mapil ko ni mga Espiritu sa Ginoo. Lord, tabangi ko Lord, lisod na kayo among bugas Lord, isa na lang akong Lord. Pero kung mayayang kinabuhi, di ka kasingit og Lord, ana lang ka, Lord. Salamat Lord. Lagyan ka Lord, panimorot Lord. Dili sa kuwaldas ako diri. Okay sa diri, okay. Palitan sa katon sa Korean. Palitan. Usaman, dito sa Shopee, order bisag dili kayo gamiton Lord. Allah, dili importante. Nga naman, puno man ang bulsa. Pag-abot sa panahon na ubas. Lahi ang pag-ampo igsoon, kanang naglisod ka o kanang ayahay ka, lahi ang pag-ampo. Klaro lang. Anong naka-istorya ko? Niagi mo muna sa kinabuhi. Lahi ng kanisingkasin na pag-ampo o lahi ng kanang ampo rabitaw ng kanang so kanang compliment lang.
lahi yun mga igsoon. So mo ni nag-happen karon tungod sa kalisod si Adan ug si Eva ipagawas naningkamot kini. Naningkamot nga makasurvive sa iyang mga pamilya, sa iyang mga anak, sa iyang mga apo. Hantod na nidaghan na sila. Dito nakita sa Ginoo nga bisan pa og usa ka dako nga nahimong kadaot o pagsupak ni Adan ug ni Eva sa Garden of Eden, unsay nahitabo mga igsoon? Daghan ang mga anak niya nga nangamatay, nagsakit. So sama usab karon, nga atong lantaw na to karon based on a survey, grabe gyud ang kagutom. Kagutom dito sa Haiti, kagutom dito sa Sudan, Africa, kagutom sa naglanlain nga lugar. Grabe, daghan millions of people nangamatay sa kagutom. But praise the Lord. Diri sa Pilipinas, tanawa day mong kiri. Wa ginoy-niwang din ha. Bisan pa nagpabadlong sa Adan o si Eva, pero natanapin sa survey nga gigutom ang Pilipinas. Nga naman, bisan pang magkapiki-piki ang Pilipino, mukha nagsaging bisa pagbunsalooon. Basta lang naalay ginamos. Laban lang, kamanting, kamuti. Inanak kablisig ang Philippines. Bisa mo mag-inusa, daghan tang pwedeng mag-awan. Pero dire, naging ang ba dire? Sa diha nga nag-experience na si Adan o si Eva, katong nag-famine, itong gutom na yung gayo kung sinitabo, nakita sa Ginoo. Nakita sa Ginoo nga din, bisan pa o nagkalisod-lisod na si Adan o si Eva, ang gugma o ang grasya sa Ginoo nagpabilin. Wala kini mausab. Ingon Panginoon, bisan pag inana ang naitabo, my love will never cease, will never change, and will never stop. Ang grasya sa Ginoo nagpadayon. Unsay naitabo? Ikadua, sa diha nga din ni-suffer na si Adan ug si Eva kagutom. Unsay ikaduhang naitabo dito sa Garden of Eden nga ina na-suffer? Nga din sa wala na ang presensya sa Ginoo, nga dili na alay ng ilang kinabuhi des presensya sa Ginoo, tanan nilang ibuhat supag nas kapabuton sa Ginoo. Ang sa ilang experience, they experience spiritually darkness. Sa diha nga nisupak sila sa kagustuhan sa Ginoo, naka-experience sila og kangit-ngit sa ilang kinabuhi, sa ilang espirituhanon nga kinabuhi. Wala na, sokwahi na ang ilang kinabuhi. Babag na o kanang supak na tanan na ilang gihimo. They experience totally kanang spiritually dark. Sama sa ato ang mga kaigsunan pa karon. Nasayod sila nga ang kalambuan sa tao ang mahimo kang successful sa imong kinabuhi, di na lamang sa tungbuhi nga Dios na di may naghatag nato kahayag. Nasayod ta nga dunay Ginoo. Nasayod ta nga ang source sa atong pag-uswag, ang source sa ato ang kanang pag-ibisog nga adunay mayong resulta, di na lamang sa presensya sa Ginoo, pero dili lang sa Lord, bata pa ko Lord. Disko sa ko karon, disko. Ato sa kinabuhi nga kanang supak sa kabubuton sa Ginoo. Kay bata pa ko Lord, mag-enjoy sa ko karon. Buot pasabot mahimson, adunay mga tao karon nga dili sila inosente, nga di tungod lamang sa Ginoo nato nga buhi nga Dios, makaangkon ta og kinabuhi mo katapusan, makaangkon ta grasya, pero nagpabudingoy-dingoy lang, nagpalingoy-lingog lang, nagpalingog-lingog. Tungod kay nag-enjoy sila sa ilang kinabuhi, sa pagpakasala. So they experience spiritually darkness. Ikatulo, unsay nawala ni Adan ug Eva sa dihang isupak sila sa kabubuton sa Ginoo. Sa diha nga din gi-driven out na sila, gipapahawa na sila sa Garden of Eden. Unsay nitabo? Naka-experience sila og kinabuhing kalisod. Naka-experience silang nagalinlain nga sakit. Nagalinlain ng mga kanang pag-antos. Hantod is resulta kini og mga kamatayon sa ilahang pamilya. Kabil niyo maigsoon kung wala sila nakalapas sa Garden of Eden, wala gini na-experiencehin nila
ang mga sakit, kining mga high blood, mga diabetic, kining mga leukemia, kining mga ulcer, wala niya na-experience yan. Mao ning resulta sa diha nga ning gawas kasi adan og siba dito sa Garden Eden. Nahimo naman silang palahubog. Tagay dito, tagay diri, inom og kulapo, inom og tuba. Bisag way kaon di naka-experience sa naganaing mga sakit. Mao ni nang gibuhat na mga igsoon. Dili di maayo sitag inom og tuba. Diabetic, padulngan, diabetison. Sige kaon o katong mga matamis, mao ning nitabo kay dili naman alay ng ilang kinabuhi sa Ginoo. Mao na ning gipahamtang nga silot. Dito gipa-experience sa Ginoo kung unsa tong mga kalisod nga ilang nagyan diha sa pagsupak sa kabubuton sa Ginoo sa Garden of Eden. Kumusta mga igsoon ang atong kinabuhi karon? Padayon mata nga nagisupak sa kagustuhan, kabubuton sa Ginoo. Kung nagpadayon ta nga nisupak mga igsoon, undangan ka na igsoon. Doon kay kung nagpadayon ta, mo resulta ka na dili maayo mga igsoon. Mitras sayo pa. Undangan yun. Wala ko gadyok igsoon. Kay kung dili na mo yung undangon, ang silot sa Ginoo mo yato ato bangon. Amen. Mingaw lagi kayo mo. Mingaw kayo mo. Tinod! Kung dili na to undangon ang supak sa kubuton sa Ginoo, papahawaw ta o tanggalon ang abundance life na nasa itong ginabuhi o matubang kitang mga kalisdanan. Gusto man ninyo kalisdanan? O gusto nyo katong haruhay nga kinabuhi? Kanang duha. Mga igsoon, sayon ang paghimo o supak sa kabubuton sa Ginoo. Piliyon na tong Pero ang consequence o ang silot igsoon, unlimited. kanina lang yun. Hinuor ginasayon niya na. Mintras ta kung nauna pa lang ta, kung nagplano pa lang ta, i-review na undangan na igsoon. Kaya ang silot gawa sa Garden of Eden, tinuod. Kung unsay na-experience yan, ni Adan o ni iba, tinuod kini. Kaya isa itong ginabuhi nga pwede ka mulakaw bisag ato. Asa ka gusto mo ato, asa kang bisita, pwede. Unya, magunit na ka sa Riyas, kinsa kay mo bisita na ako karon, butang na yung kayo, di ko'y kaon. Ang ganon NFA, ang sukaan, ulos bulag. Gusto ka buwan na dahil saon? Dili. Ayaw. Daghang pagkaon sa gawas. Sir Ed, lingaw kay Sir Ed, karinig mo niya na. Sama na pas. Relate pa. Nagsubay tas kabubuton sa Ginoo. Pero yung ta. Oy, bato-bato sa langit ha. Ibo kayo sa langit sa lubang o. Hindi. Istorya-istorya na rin tayo sana, pero tinuod yun eh. Kung mabuhat ka, disalign din as kumubutuan sa Ginoo. Disgrasya. Lipay ka dito Tanim. si Taning tungod kay perdido na tanong ano. Pero ano na pahigayon na mubangon ta. Okay, nagingon pa dire. They lost material abundance, life, nga din, bisan pa ang kagutom, ilang na-experience yan. O bisan pa nga nag-experience sila o katong spiritual darkness, nawala ang kahayag silang kinabuhi, si spiritual na kinabuhi. Pero, nagingon ang Ginoo, dugmukon ko ang mga kalisod nga inyong nagian, nga bisan pa kini, nagsugod kini, ni Adan o Eva sa Garden of Eden, dugmukon ko, pinaagi sa pagpakamatay niya sa cross o Calvary, kanang na cross. Iyang gidukmok, pinaagi sa gahom sa grasya, nga din ang Ginoo nagahatag ka na to. And exactly took the place on the cross of Calvary, nga din ang Ginoong Jesus, iyang gipasan tanan na to mga mali, tanan na to mga sala nga nahimo, iya ka nang gisakripisyohan. He destroys the power of the serpent. Gitanggal niya o gidugmok niya ang gahom ni Satanas. Nga din kung giunsa kini si Adan o sa iba, pagtintal kaniya to o gi-restore niya, gibalik niya ang nawala ni Adan o ni iba ni atong panahon. Sa diha nagpalansang si Jesus diha sa cross, iyang gibalik ang nawala ni Adan o ni iba.
Kung unsay nawala nga panalangin nato sa atong kinabuhi tungod sa grasya o ang iyang gugma, iya kining gi-restore gibalik nato sa diyang gilansan siya sa cross of Calvary mga igsoon. Kanang pagabuhaton nato unya, mao na ang remembrance sa diha na si Kristo nagpadayon. Na bisan pag unsa kadako nga atong kasalanan nga nahimo, wala ka na matter tungod kay ang gugma ni Jesus Christ. Wala ka na ipagpunong. Nagaingan pa diri sa Hebrews 9:11. Kung may Bible, yun pa siya. The restoration of Jesus beyond what Adam and Eve taken away from the abundance of blessings. The blood of Christ, nagaingan pa diri. But when Christ came as high priest of the good things that we are now already here, He went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands. That is to say, is not a part of creation. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Sa dihang nagpakamatay si Jesus Christ dito sa Calvary mga igsoon, mao na kana ang pag-redeem sa atong mga sala nga nahimo. Para kung unsa man tay mga kalisod nga nahimo, niadanaw ni iba, human nga nisupak sila sa ubunton dito sa Garden of Eden, gibalik kini sa Ginoo mga igsoon, mao na nakanindot igsoon. Wala siya ning hunong sa diha nga nakita niya sa danog si iba, nagbuhat na og dili maayo sa Garden of Eden. Afterwards, gibalik niya ang iyang gugma pinaagi sa grasya mga igsoon. Unsay ni ito mga igsoon? Ingon pa diri. Sa diha nga din nagpakamatay na sa cross of Calvary, iyang giulang ang iyang dugo para adunay kapasayloan sa imuhang sala o ako ang sala. Para adunay kapasayloan sa sala nga himo niya danog ni iba. Tungod kay naka-experience sila niya itong panahon katong spiritually darkness na naigsoon. Daghang mga binuang, daghang mga nahimo sila nga dili yun ikalipay sa Ginoo. Pero tungod sa grasya, nagpalansang sa cross of Calvary para tubuson atong mga sala. Bisan pag unsa pa nahitabo sa Garden of Eden Manson. Sa diha nga gipahawa na sila sa Garden of Eden. Ibalik sa Ginoo ang abundance life sa diha nagpakamatay si Jesus sa cross of Calvary. Gibalik niya tanan ng mga katong inheritance na sin nga nahimo nato nga nasunod dinha ni Adan ug ni Eva. Gikat ang mga blessings, gikat niya ang katong abundance life, gibalik niya mga igsoon. Tungod kay ang Ginoo nahigugma kanato nga way kausaban. Kumusta ang imuhang kinabuhi igsoon? Kung nakaingon man ka na wala nay hope, wala nay paglaom ang imong kinabuhi, andam si Jesus Christ nga mohatag nato kapasayloan. Dawata lang si Jesus Christ nga imong personal nga luwas. Ug pangayuig pasaylo ang imuhang nahimo nga limayo. Nga supak sa kabubuton susama sa nahimo ni Adan ug Eva. Ug ikaw pasayloon tungod kay katong nagpalansang sa cross of Calvary mga igsoon. Mao na to ang pinakapunto nga din ikaw ipasaylo sa iyang mga sala. Ipasaylo sa atong mga sala igsoon. Kung aduna man kay mga sala nga wala mo na pangayo pasaylo. I-mention ka na igsoon tungod kay andam ang Ginoo mo restore sa abundance life nga iyang i-promise kanato katagusan. Andam ibalik sa Ginoo ang iyang i-promise ng mga panalangin nga din para na kanimo igsoon. Panguyuig pasaylo ang imong kalapasan. Ug balik din na sa Ginoo. Ug ang Ginoo naghulat lamang sa imong kasing-kasing o kinabuhi. Kaya itong diyan mo balik kanina. Magampota.